Nakatalon pero imbis na likod, ulo at balikat ng kalahok sa high jump ang unang tumama sa lupa. Nakapaglakad pa siya pero biglang hinimatay. Agad siyang tinulungan at nilapatan ng paunang lunas. Nangyari yan sa palarong panlalawigan sa isang paaralan sa UP, Maguindanao del Norte. Base sa medical results, maayos na ang lagay at hindi nagtamo ng bali ang atleta. Kalunos-lunos ang sinapit ng dalawang batang magkapatid sa Labason, Zamboanga del Norte. Natagpuan silang patay matapos matrap ng halos 3 araw sa loob ng sirang pickup. Naagnas na ng matagpuan ng magkapatid na lalaki na edad 5 at 6. Nakapagpa-blotter pa ina nila sa mga pulis bago madiskubre ang labi ng mga bata. Ayon sa mga pulis, naglalaro at nangunguha ng bayabas ang mga biktima. May kasama silang kalaro na umiyak dahil hindi nakakuha ng bayabas. Sa takot na mapagalitan, nagtago raw sa sirang pickup sa isang talyer ang magkapatid. Pero nalock sila sa loob. May mga palatandaan daw na sinubukan ng magkapatid na basagin ang salamin para makalabas, pero dahil tinted ang mga salamin, walang nakapansin na nasa loob sila. Paalala ng mga pulis sa mga magulang at nakatatanda, bantayang mabuti ang mga bata. Isang opisyal ng PNP ang kabilang sa mahigit 60 nasawi sa salpukan sa ere ng isang eroplano at military helicopter sa Washington, D.C. sa Amerika. Dada. Kiss mommy. Bye, love you. Yan ang huling sandali ni Police Colonel Pergentino Malabid Jr. kasama ang kanyang pamilya nang ihatid siya sa airport noong January 22. Nasa Amerika si Malabid na hepe ng Supply Management Division para inspeksyonin ang lampas 2,000 all-purpose vests na binili ng PNP mula sa India. Pauwi na sana siya sa linggo. Isa ang mga labi ni Malabid sa 30 pang nire-recover o 30 pa lang nire-recover. Naunang kinilala ng Washington Police ang kanyang mga labi base sa nakuhang passport sa katawan niya. Inaasikaso na ng PNP ang biyahe pa Amerika ng pamilya ni Malabid para opisyal na kilalanin ang kanyang labi at maiuwi ng Pilipinas. Patay matapos palakulin ng pamangkin ng isang senior citizen sa Kiblawan, Davao del Sur. Sa Iloilo City, magkapitbahay naman ang nagkasakitan na nauwi sa pamamaril. May spot report si John Consulta. Nagsuntukan at tagabulan ang dalawang lalaking yan sa Molo, Iloilo City. Ang isa sa kanila, dating barangay tanod. Kaaway niya ang kanyang kapitbahay. Maya-maya lang, duguan na ang dating tanod matapos barilin ng kapitbahay. Paghihiganti ang sinasabing dahilan ng away. Ilang oras matapos ang pamamaril, sumuko ang suspect na nakakulong na ngayon. Patuloy na ginagamot sa ospital ang dating tanod. Sinisikap pa silang makuna ng pahayag. Uy, ginuong ko. Dali ah! Nakatawag ko? Ayan na. Padali, Evi! Apilig rescue! Apilig rescue po. Nagkagulo ang mga taga-barangay Santo Niño, Kiblawan, Davao del Sur nang makitang duguan ang ulo ng 71 taong gulang na lolo. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pulisya, nagpapahinga sa duyan ang matanda nang biglang palakulin. Ang suspect na pag-alamang pamangkin ng biktima na umano'y lasing noon. Naaresto na siya. Wala siyang pahayag. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. May mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. In this coming election, I hope that the President, kung marinig niya ako, bigyan na lang tayo ng, sabi ko, a fair shake of patas lang ang laban. Wala lang, he will not allow, nakagaya ko noon, nang prangka-prangka ako sa mga taong tayo, nung na huwag kayong pumasok sa takutan po kayong survivor. Sinabi yan ng dating Pangulo sa National Coordination Meeting ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP Laban sa Davao City na dinaluhan ng mga senatorial aspirants ng partido. Wala pang pahayag ang Pangulo kaugnay sa sinabi ni Duterte. Nagtalumpati naman si Pangulong Marcos sa Leaders Summit ng Partido Federal ng Pilipinas kanina. Ito na raw ang huli nilang malawakang pagpupulong bago magsimula ang kampanya
para sa eleksyon 2025. Naroon sa summit ang mga kandidato ng partido. Mga tanim na broccoli at patatas sa Mangkayan, Benguet nasira dahil sa andap. Sa tindi ng lamig na balot ng yelo ang mga tanim na aanihin na sana sa Pebrero. Mabagal umanong aksyon sa 3 impeachment complaints laban kay Vice Presidente Sara Duterte, iprinotesta ng ilang grupo sa Quezon City. Sa EDSA Shrine, nagkilos protesta naman ang mga academe, legal experts, taong simbahan at mga militanteng grupo. Bukod sa panawagang impeach Sara, pinag-aaralan daw nila kung paano mapapanagot ang Pangulo dahil sa issue sa 2025 national budget. Marcos singilin, Duterte panagutin. Sa Maynila, daan-daang estudyante ang nagmarcha para ipanawagan ding i-impeach si VP Sara, singilin ng Pangulo sa mga pangako nito at papanagutin si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng extrajudicial killings. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hypertension, heart disease at diabetes. Yan ang mga lifestyle diseases na pangunahing dahilan daw ng pagkamatay ng mga taga Quezon City noong 2023. Nais ng lokal na pamahalaan na maiwasan ito sa pamamagitan ng paglalagay ng calorie label sa menu ng ilang kainan. Ang Fit Track sa report ni Von Aquino. Mahigit 16% ng adults sa Quezon City ang may hypertension. 40% naman ay mataas ang kolesterol. Dumami rin daw ang mga overweight at obese sa lungsod. Dahil dito, ipinasa ng Quezon City LGU ang Calorie Labeling Ordinance na nag-oobliga sa food establishments na i-display ang calorie count ng mga pagkain sa kanilang menu. It is an opportunity to deepen our understanding of the impact of food on our health. Ang calorie ay sumusukat sa energy na nakukuha sa pagkain at inumin. Ayon sa nutrient dietitian ng lungsod, may inirekomenda lamang na calorie intake sa araw-araw. Kung sobra o kulang ito, masamaan nila sa kalusugan. An imbalanced calorie intake, whether too much or too little, can increase the risk of developing conditions like obesity, heart disease, diabetes, and other micronutrient deficiencies. Maging ang nutrient information ng pagkain, maaari rin daw hingi ng customer sa ilalim ng ordinansa. December 21, 2025 ang Phase 1 ng pagpapatupad ng ordinansa. Sakop nito ang food businesses na may 5 o higit pang branches sa lungsod at may standardized menu items o yung mga hindi pinapalitan sa loob ng 60 days o higit pa. Exempted ang mga hindi nag-aalok ng standardized menu items, barangay micro-business enterprises at micro-small-medium enterprises tulad ng mga karinderya. Ang cafe na ito ngayon pa lang may calorie content na sa menu. Nagpa-plan na rin kami maglagay ng mga calorie count, pero nung nagbigay si Mayor Jor ng ordinance, doon kami na push through. Ay sige, ilagay na natin. Magmamakyato sana ako. Tapos nakita ko 200 plus yung calories. Ayun, yung 150 calories na cappuccino. Maganda kasi nare-remind tayo doon sa mga tinitake nating food and drinks. Hindi lang calorie yung dapat natin tingnan, kundi pati yung nutrient. For example, ang isang soft drinks na 0 calories po siya, pero wala naman pong nutrition kumpara sa isang rice or saging na may makuhang 100 calories, pero may mga nutrients na po ito. At kung may health condition, kumonsulta muna sa doktor para sa calorie at meal plan na angkop sa inyo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakasaka ba sa twin hike sa Mountain Province kung saan may best view ng hagdang-hagdang palayan? G-Tay dyan sa report ni Rafi Tima. Pambihirang ganda ng bundok na nililok ng mga ninuno ng mga taga-Bontoc Mountain Province. Ang maligkong rice terraces. Yung bubungad sa'yo, yung sobrang gandang pagkakagawa ng rice terraces. Para siyang engineering marvel na as an architect, mas na-appreciate ko paano nila ginawa yon. Yung carvings nung terraces, sobrang ganda talaga. Ang tanawing yan masisilayan kapag inakyat ang Mount Kupape. Lalo kung hindi masyadong maulap, pero may pagkakataon ding niyayakap ito ng makapal na hamog at sea of clouds.
Mas matarik daw at mas mabato ang Mount Fato. Hanggang sa tuktok, may rock formation. Twin hike na siguradong kakayanin din ng mga beginners. Pero challenging pa rin para sa mga naghahanap ng adventure. Beside the beauty, sobrang kailangan you respect and learn everyone's traditions and rules. And most importantly, may enjoy mo talaga. Take nothing but pictures, leave nothing but footprints. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.